Ganda magpuri sa Panginoon mga kapatid. Atin din pong encourage ng ating mga kapatiran ngayon nasa kanilang mga tahanan na sumamba sa Panginoon. Ang isang papuring awit mga kapatid na nais kong awitin at ating awitin sa Panginoon as we give our hearts to the Lord in worship. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. No matter what happens around us, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Come on, God, connect to the Spirit. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship. Come on, just give it all to the Lord as we magnify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like. Come on, do it all. You are great, you do miracles so great.
Times of refreshing, here in your presence, there's no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you, than being with you. My soul is restored. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy than there's no greater joy, Lord, than like the presence of God. Wala nang katulad, mga kapatid, ang presensya ng ating Panginoon. Comforts, brings joy, mga kapatid, sa ating mga puso. At yun ang dahilan kung bakit nagtitipon tayo. Every time, mga kapatid, na mayroong pagtitipon, nais natin, mga kapatid, na mag-intervene ang ating Panginoon. One more time, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Let's just thank the Lord and bless this name, mga kapatid, sa kanyang ginawa. Blessed be your name, Lord. Thank you for what you have done. Thank you, Lord, for what you are doing in our midst. We give you all the praise and the glory. Buhay ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Naramdaman, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na malayang pinapakilos at binubuhos sa aming kalagitnaan, Ama. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka.
Salamat po sa iyong kabutihan. We give you honor, Lord. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. May challenge sa ating paligid ngayon, mga kapatid, dahil yun nga, nagbaba po ang ating governor, ang ating people in authority, mga kapatid, sa ating kalagayan. At in-advise tayo ng dubling ingat, mga kapatid, sa ating pangangatawan at maging sa mga gatherings. Although wala talaga, mga kapatid, hindi pinagbawal ang church gathering. Ngunit, mga kapatid, for the sake sa safety at binaba ng ating government, ay kailangan natin inform ang bawat isa at nasa ating discretion, mga kapatid. So, marami sa ating mga kapatiran ngayon nasa online, mga kapatid, na nanonood. Na-miss natin sila sa ating fellowship. But the same spirit, mga kapatid, na kumikilos dito, ang maramdaman po nila, mga kapatid, at naramdaman nila sa kanilang mga bahay ngayon. God bless. Amen. Amen. At salamat sa Panginoon sa ating support. We are looking forward, mga kapatid, na magkaroon din tayo ng improvements na this year, ang ating goal. At ang una natin pala ay magdagdag din ng table na ready na ni Brother John yung mga materials na mili na siya kahapon. Mamaya gawin niya, mga kapatid, at dagdag ng ating table. And then yung ating yung lugar ng ating mga bata, kung napansin natin, mga kapatid, okay na, mga kapatid, komportable na sila doon. At Lord willing, this year, mga kapatid, improve din natin ating stage. Start muna sa ating stage, mga kapatid, maging tiles, no? Maganda. Malinis tingnan, mga kapatid, at punta dyan sa baba, kundi ng Panginoon, mga kapatid. And then, we are looking sa ating extension dahil kung full blast ang lahat, mga kapatid, problema natin yung ating space. So, ipag-pray natin, we believe that God is the great provider. Amen. Amen. So, ating pong tinitingnan ang ating extension na naman. Wala mang 1 year natin yata ginamit yung ating bagong extension. Amen. Well, this is God's work, mga kapatid. So, let God be God. Amen. Sa kanyang plano, mga kapatid, sa ating kalagitnaan. And by the way, sa ating pledges din pala, ang ating screen, a reminder po sa ating lahat na ating forward. Marami rin nag-forward, mga kapatid, sa ating pledges. Amen. Salamat sa Panginoon. There is rest in the presence of God. Gusto niyo ba, mga kapatid, na mayroong re-release ang Panginoon? Every time na kikilos siya, may nagsabi, just one moment with God can change your life better than years na yung aralin. Kunting panahon, mga kapatid, na na-spend mo kasama ang Panginoon, magdulot yun, mga kapatid, na malaking pagbabago. Higit pa kaysa inaral mo upang paano ka magbago. Amen. May mga tinatawag na transition moments, mga kapatid. Si Peter, James, and John, dinala ng Panginoon sa Mount of Transfiguration. Mula na sa araw na yun, mga kapatid, nag-iba na ang kanilang pananaw sa ating Panginoon. Transition moment. Si Moses, dinala ng Panginoon sa Mount of Sinai upang binigay ng Diyos ang kaniyang kautusan. From that moment, mga kapatid, nag-iba si Moses. Spiritually, sinulat niya, mga kapatid, ang aklat ng Genesis, Exodus hanggang Deuteronomy. Na iba ang kanyang pananaw. In fact, maging buong plano ng Diyos sa Israel. Sinulat niya at nireceive niya, mga kapatid, ang kautusan patungkol sa pagkain, lahat, patungkol sa bansang Israel. Everything, mga kapatid, nireceive niya sa Panginoon. Just one moment with God. Palagi natin narinig yung it will not happen overnight. Kung alam niyo ba, mayroong ginawa ang Diyos ng overnight. Naalala niyo ang tungkot ni Aaron?
Ang tungkod ni Aaron, mga kapatid, it was the time na gusto nang pumili ng Diyos na lahi upang maglingkod sa Kanya permanently sa temple, mga kapatid. And then, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, call the heads of Israel. Tawagin mo ang mga pangulo ng bawat tribe. At dalhin nila ang kalang tungkod. Dahil noong unang panahon, mga kapatid, sa atin kasi yun, pag may magdala ng tungkod, parang isip natin matanda na. No, noong unang panahon, ang tungkod, mga kapatid, is a symbol of authority. Kapag sinong may dala, mga kapatid, ng rod sa tribe, siya yung mga kapatid yung head. So, heads of the tribe, dinala nila, mga kapatid, kasama doon siya Aaron, yung tungkod niya Aaron, mga kapatid. It's a symbol of authority and decision making. At ang sabi ng Panginoon, ilagay ang kanilang mga tungkod doon sa harap ng kaban ng Diyos. Sa tabernakulo, mga kapatid, nilagay nila. Gabi niya, kinabukasan, mga kapatid, na ginawa ang Diyos. Dahil yung tungkod sa lahat ng heads of the tribes, ang tungkod ni Aaron ang siyang namumulaklak. At hindi lang namumulaklak, nagdala ng bunga ng pomegranates. May bulaklak, mayroong bunga ng pomegranates. Saan galing ang tungkod? Usually doon sa mga tuyo at patay na ng kahoy, mga ugat. Doon nila kinukuha, mga kapatid. Long time, wala nang buhay yun, mga kapatid. But because there is nothing impossible with God, hopeless, mga kapatid, lifeless, ngunit nung ito'y nailagay sa kaban ng Diyos, which symbolizes the presence of God, may nangyari sa tungkod ni Aaron, mga kapatid, na mulaklak at nagbunga ng pomegranates as a sign na siya ang pinili ng ating Panginoon. That's why I told us, mga kapatid, na one moment with God, kapag nilagay natin ating sarili sa presensya ng ating Panginoon, there's no telling kung anong mangyari. Amen. It will bring fruitfulness. It will bring transition, mga kapatid. Magbago, mga kapatid. Hallelujah. So itong ginawa ng ating Panginoon ngayon, there's no telling kung anong ginawa ng ating Panginoon. Naglalagay ang Diyos ng bulaklak spiritually, naglagay ang Diyos bunga spiritually sa ating mga tungkod in the spirit, sa ating authority, mga kapatid. At makikita natin pagdating ng panahon, mga kapatid, because before it will happen in the natural, it will first happen in the spirit. Kailangan mangyari muna sa espiritu, mga kapatid, before mangyari sa natural. Maging ang fruitfulness, kailangan maipanganak muna spiritually before it will happen in the actual, mga kapatid, sa actual na pangyayari. So, salamat sa ating Panginoon, salamat sa presensya ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, sa aklat po ng John chapter 8 verse 31 hanggang 32. Alam po natin, mga kapatid, we love the truth. Mahal natin ang katotohanan. Amen. Kahit may mga panahon ang katotohanan ay masakit. Yung ating pinag-aralan kanina, mga kapatid, no? May mga time na parang tinamaan, mga kapatid, yung ating mga puso, no? Mga asawang lalaki, mga asawang babae, mga kapatid, mga anak. But if we love the truth, we will live in the truth. Hindi lang basta information, mga kapatid, na ating natanggap, but living in the Word of God. Hallelujah. Basahin natin, mga kapatid, John chapter 8 verse 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay na kayong mga alagad ko, if you will abide in my words, if you will continue in my words, you are my disciples indeed. Verse 32, and ye shall know the truth, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Alam niyo ba, mga kapatid, na tayo, matagal na naglilingkod, hindi pa nasa atin ang buong katotohanan, lahat.
Kailangan natin manatili sa ating Panginoon. The reason naman ay dahil marami pang iba sa atin na mayroon pang pinaglalabanan. That's the reason, mga kapatid, that we have to live in the truth day by day. Then, ang sabi ng Panginoon, if you will know the truth shall make you free. So, ang totoong kalayaan, mga kapatid, freedom, is continuing in the Word and then knowing the truth. Which is, hindi lang ito, mga kapatid, para sa mga bago at hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sinabi ko ng Panginoon sa kanyang mga disciples, not to the unbelievers only. Sinabi niya, mga kapatid, sa kanyang disciples, if you continue in my word, you will be my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. The transforming power of truth. Kalooban ng Panginoon ay hindi lang i-inform. Binigay ng Panginoon ang kanyang salita upang hindi lang natin, mga kapatid, malalaman o matutunan. Malaman. Ang kalooban ng Diyos is matransform tayo. That's the purpose of the Word of God. Transformation, hindi information. No? Sa ating panahon ngayon, may mga information aids, may information technology. Panahon ngayon, mga kapatid, information. No? But God's will is transformation. Everybody say transformation. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, you may be seated in Jesus' name. The power, the transforming power of truth. Liting mo po, mga kapatid. Minsan, ayaw natin, mga kapatid, na pag-usapan, lalo na ang katotohanan kapag ito'y masakit. No? Naranasan ba natin yan na parang iniiwasan natin? It can be personal, or it can be, mga kapatid, na emotional subject, mga kapatid na. Because truth, at times, it hurts. Na kung ating ipagpatuloy, mga kapatid, yung talata na yan, kung basahin natin yung John chapter 8, merong girian dyan, mga kapatid, ng mga religious people ang dating Panginoon. To summarize, mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon, the truth shall make you free. Nung sinabi ng kapatid ng ating Panginoon na palalayain kayo ang katotohanan, sabi ng mga Hudyo, mga kapatid, sabi, we are not servants to anybody. Hindi man kami alipin. Sabi ng ating Panginoon, kung ating pagpatuloy, mga kapatid, let's look, kung ating pagpatuloy, 33. Tingnan niyo ang conversation, mga kapatid. And it leads to, nagagalit ang mga Hudyo, mga kapatid. Verse 33, at sa kanya kanilang sinagot, kami binhi ni Abraham, at kailan may hindi pa naging alipin ni lumang tao. Paano sinasabi mo kayo magiging laya? It's the normal reaction ng human flesh kapag kinukorek, pag tinuturuan. Mag-resist, mga kapatid. Lahi kami ni Abraham. Bakit sinabi mo kami? Paano mo sinabi na hindi kami malaya? Tingnan yung sagot ng ating Panginoon. Let's look. Next verse. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Jesus was driving them, mga kapatid, deep. Ang slavery, mga kapatid, na tinutukoy ng ating Panginoon is slavery in the spirit. Buti hindi sinabi ng Panginoon. Sinabi nila, hindi kami naging alipin niyo naman. Hindi sinabi ng Panginoon, naalala niyo ang Babylon? Naalala niyo ang Persia? Naalala niyo ang Egypt? Ano kayo ginawang alipin? Hindi sinabi ng Panginoon. Medes and Persians. How's that? Huh? But Jesus, mga kapatid, sinabi niya, okay, sino mang
gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Whosoever doeth sin is a servant to sin. Now hear me now. Alam kong meron dito mga kapatid na matagal na naglilingkod sa ating Panginoon. May struggles in some areas. And that means kung may struggle tayo mga kapatid in some areas, we are still slave sa area na yan. It could be sa ating thoughts. It could be sa ating emotion. It could be sa ating actual mga kapatid na ginagawa o sa ating mga pananalita. And then later on we realize na sana maiwasan ko na yun. Jesus said, whosoever doeth sin is a slave to sin. And then next verse. Alipin. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. So hindi kalooban ng Panginoon kung gusto natin na manatili sa tahanan ng ating Panginoon, sa iglesia ng ating Panginoon, huwag tayong maging alipin ng kasalanan. We should not be servants to sin, but sons of God, anak ng ating Panginoon, fellow heirs to His kingdom, mga tagapagmana ng kanyang kaharian. Tagapagmana! Sinabi ng Bible mga joint heirs. No? Ginamit yan yung quote mga kapatid sa kanyang writing, we are fellow heirs or joint heirs of Christ. Alam niyo yung joint heirs? Maalala niyo kapatid yung idea ng joint account? Joint account. Kailangan dalawa. Kami Mr. Tunte, meron kami joint account. Either and or. Yung and, mga kapatid, kung hindi siya pipirma, hindi ako maka-withdraw. Kailangan mag-agree kami. Right? In a joint account or joint heirs. Kapwa tagapagmana. That means, here we go, kung bakit ginamit ng mga kapatid ni Paul, we are joint heirs with Christ. May pundo ang ating Panginoon. Kailangan mag-agree tayo sa kalooban ng ating Panginoon before natin ma-withdraw yung kalooban ng ating Panginoon. Hello? Yan. Ang daming treasures ng ating Panginoon mga kapatid sa kalangitan, maging dito sa mundo mga kapatid. But we have to live in accordance to the Word of God as joint heirs with Christ upang maging effective mga kapatid sa ating ang mana ng ating Panginoon. Our fellow heirs, joint heirs with Christ, mga. Hindi tayo pwede talaga maglingkod ayon sa ating terms, no? Marami kasing gusto maglingkod sa Panginoon in their terms. Panginoon, kumbaga parang gumagawa tayo mga kapatid na marami sa tao mga kapatid ngayon. Gusto nila maglingkod sa Panginoon, pero ang picture nila sa Diyos na kanilang pinaglingkuran ay ayon sa kanilang kagustuhan. Gusto ko ang Diyos, ganito, provider siya sa akin palagi. Pag medyo dumarating sa panahong taghirap, Panginoon, parang hindi niya, wala na akong Panginoon sa iyong favor. Right? In fact, when Jesus came, yun ang kaisipan ng Israel. Kung sinong mayaman, may favor siya sa Diyos. That's the general mindset, mga kapatid. Na kung sino yung rich, very rich, mga kapatid, may favor sa Diyos. Nung dumating ang ating Panginoon, sinabi niya, inopen niya kung tinuro niya mga kapatid sa Beatitudes, blessed are the poor in spirit, for they shall be called the children of God. Alam ng Panginoon, mga kapatid, ang general nila, of course, kinonfine lang nila mga kapatid ang favor ng Diyos sa mga material na mga bagay. It's the will of God. It's lahat mga kapatid sa Panginoon. Pero sa kanilang isipan mga kapatid, no matter what, ano man ginawa mo, matuwid man o hindi matuwid ang pagkagawa, kung rich ka, may favor sa Diyos. So they are thinking, mga kapatid, gusto ng mga tao na serving God in their own terms sa kanilang isipan.
Which is kung ating tingnan mga kapatid, ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Sabi niya, very radical ang teaching ng ating Panginoon. Sabi niya, nag-isip ba kayo, think not that I come to give you peace. No, I bring sword. Hindi ko nadadala ng kapayapaan. Ang aking dala ay tabak. Upang paghiwalayin ang tatay sa kanyang anak na lalaki. Upang paghiwalayin ang anak ng bahay sa kanyang ina. Bakit? Sa panahon yun, mga kapatid, mayroong tinatawag na compromise, which is yan ang dangerous maging sa buhay ng Kristiyano, na hindi siya maglagay ng line. Boundary, mga kapatid. Now, ang ibig sabihin natin, Panginoon, bakit sinabi niya, I came to bring a sword to divide the son from his father and the daughter from her mother. Kasi sa panahon yun, mga kapatid, compromise. Andun yung paglalasing, accepted sa kanila. So sabi natin, Panginoon, no, I will not agree. Hindi kapayapaan. Kasi mga kapatid, may mga tao na peace lover. Jesus is not peace lover, He is a peacemaker. Mag-iba yung peace lover at saka peacemaker, mga kapatid. May iba ng peace lover, mga kapatid. Kahit alam mo mali, okay lang, for the sake din lang sa walang gulo. Sige, sangayon na kita. But peacemaker, sabi ng Panginoon, blessed are the peacemaker, not peace lover. For they shall be called the children of God. Dahil ang totoong kapayapaan ay galing sa Panginoon. Na yung mga peace lover lang, mga kapatid, ay mali sa iyo, pero ayaw ko ng gulo. Ay hindi na kita salamatin. It's not the will of God. Ang ating Panginoon, mga kapatid, very radical. Kung ating pagpatuloy yan, mga kapatid, discussion ng mga Jewish at saka ang ating Panginoon, next verse, tingnan natin. Kung palayaan niya kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. 37. Tingnan natin, mga kapatid. Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham. Alam ko na, binhi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. No? Medyo mainit tayo ka ng discussion, mga kapatid. That's the truth. Hindi sa lahat ng panahon na ang truth ay maganda ang ating pakiramdam. Minsan pakiramdam natin, mga kapatid, kapag ang katotohanan ay dumating sa atin, parang may apoy sa ating mga inuupuan. Nung si Jonathan Edwards, mga kapatid, ay in 1700s, nag-preach, mga kapatid. Ang kanyang pangaral ay sinners in the hands of an angry God. Pakiramdam, mga kapatid, ang mata, parang may apoy ang kanilang sa church. Was so anointed dahil ilang araw hindi gaano nakatulog, mga kapatid, si Jonathan Edwards. When he preached, mga kapatid, doon sa church na yan, it shaped even the whole society, mga kapatid, at nagdala ng revival sa kanyang kapanahonan. That's the truth. Kapag matanggap natin ang truth at hinahal natin, mga kapatid, hindi tayo basta uupo lang, mga kapatid, at hayaan lang natin. No, kailangan maging personal possession natin ang katotohanan. That's for me. Naalala ko, mga kapatid, nangaral yung pastor, talagang matigas. Sabi ng isang membro, Pastor, ang ganda ng preaching mo, Pastor. Sana nandito si Brother so-and-so para yun sa kanya. Kumamot sa ulo yung pastor, mga kapatid. Para sa ating lahat ang katotohanan. So Jesus said, sabi, pinagsikapan niyo ako pati sapagkat ang salita ko'y hindi magkasiya sa inyo. Next verse. Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong Ama. Ibig sabihin, iba yung kanyang Ama, iba yung ating. Next verse. That's the truth. Sila nagsisagot at sa kanya sinabi, si Abraham ang aming ama. Siguro, sigaw na silang sumagot dito.
Si Abraham ang aming ama. Sa kanila sinabi ni Jesus, kung kayo mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang magawa ni Abraham. Na-imagine niyo mga kapatid, kung i-personify natin yung kanilang mga anak kayo ni Abraham, ginagawa niyo sana ang ginawa ni Abraham. I hope I can dramatize mga kapatid. Next verse, tingnan nyo, painit ng painit yung kanilang discussion. It's the truth. Datapwat, ngayon pinagsisikapan niyo akong patayin at taong sa inyo ay nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kayo parang, of course, nakita ng Panginoon ang kanilang mga puso. Huwag naman sa mga kapatid. Alam nga, ito ang nagagaling na mga kapatid. Pinagsikapan niyo ako'y patayin. Aking ginagawa ang kalooban ng Diyos. Next verse, mga kapatid, tingnan natin. Hindi ito ginawa ni Abraham. 42. Ginawa ninyo. Ginawa, 41. Ginawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Pinarating ating Panginoon. Iba ang inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inaanak sa pakikiapin. We are not children of fornication. May isang ama kami, ang Diyos. They confess that their Father is God. Diyos ang aking ama. Dito mga kapatid, it seems like, to me, para silang dinala ng Panginoon in-expose. Jesus is the light, right? Alam niyo yung tao mga kapatid, biglang dalhin sa liwanag ang reaction. Naranasan ba natin matagal tayo sa dilim? Pag i-expose na si liwanag, mga kapatid, hindi natin kaagad makikita. Ang reaction ng tao, mga kapatid, is silaw, tapos babalik tayo doon sa kung saan galing tayo, dahil lang natin nakikita natin nasa paligid, mga kapatid. Maya-maya, if you just stay in the light for few moments, dahan-dahan mo makikita kung anong meron sa liwanag. I can perceive na ganitong ginawa ng ating Panginoon. He exposed them in the light. Nag-react ang kanilang natural na kapatid. Ang iba sa kanila gustong bumalik doon sa dilim ng kanilang nakasanayan. But Jesus sees the light. In the Spirit right now, mga kapatid, I pray to God that i-expose tayo ng Panginoon sa buong liwanag. Would you raise your hands right now? Ang iba sa atin, mga kapatid, may mga struggles, and God knows it. He knows it. And I pray right now that God will expose everything in the light, since we are the children of light. Father, in the name of Jesus, expose us today, everything, Lord, from our head down to our feet, every corner, every detail, O God, sa lahat ng aming mga ginagawa, sa lahat ng aming iniisip, sa lahat ng aming motibo, sa aming balak, Panginoon. I pray that you will expose us to the light. At yun ang dahilan pagdating namin sa langit, wala ng gabi. Wala ng gabi, Panginoon, because you are the light. Dito pa lang, Panginoon, we pray ng lahat na yung magkikita sa amin, Panginoon. It will be the work of the light. For we are called the children of light. We are the light of the earth. A city that is set on a hill cannot be hidden. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So be it, God. Let it be done. Let it be done in Jesus' name. Kung
Kung mayroong magtitingin sa amin, Panginoon, at makinig sa amin, let them see Jesus. Let them feel Jesus. Let them hear His voice. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. So, in-expose sila ng ating Panginoon. There was a spiritual shock. Dahil ang isang bagay, pag matagal na natin, matagal na kami nandun, mga kapatid, masanay ka na. Minsan ko nga naikwento, mga kapatid, sa inyo. Na-invite ako noon, mga kapatid, doon sa Fairview, sa may Payatas, mga kapatid. Kung saan tinatapon yung mga basura. Pagdating ko doon, mga kapatid, halos hindi ko talaga, parang hindi ko makakain. Pero nung nakita ko yung mga tao, mga kapatid, normal sa kanila. Nag-ihaw-ihaw pa sila, mga kapatid, ng tahong doon sa ibabaw ng mga basurahan. Ihaw-ihaw sila doon. Kwento-kwentuhan, parang wala. Pagdating ko doon, mga kapatid, talagang parang kasi may church sa doon, mga kapatid. Kaibigan ko yung pastor. Invite ako doon. Daming langaw talaga, mga kapatid. Kaya nung naalala ko yung pool. Ganun ka makakain. Pero one time, una yung mga kapatid, no? Maya-maya, the next week, na-invite naman ako, nagturo ko ang music doon, mga kapatid. Nagkaibigan ko, hindi ko makapaghindi. Okay. Sabi ko, mga kapatid, nagturo ko doon. Nung medyo tumagal na, tapos natulog ako doon, mga kapatid. Sabi ko, parang okay na. Nasaan na yung pangamoy? Ito na, mga kapatid, na the next day, preach ako pag kinabukasan, mga kapatid. Binigyan ako ng advice kasi na pag umalis ka, magbihis ka, mga kapatid. Napawisan ako doon, nagturo ko, hindi naman ganun, okay lang. Pag sakay ko ng bus, papuntang Acts, mga kapatid, ko na bus kasi nagulat ako dahil nagtitinginan yung mga tao sa akin, mga kapatid. Tumikit ba din yung hindi ko naamoy, pero nung pagdating ko sa Bible school na ulit, pagkatapos ko lang, inamoy ko yung suot, mga kapatid. Tapang pala, kaya palang tingin yung mga tao. We adapt, mga kapatid. Kapag matagal na na-expose, same with darkness. Kapag isang tao na-expose na sanay doon sa darkness, mga kapatid, akala yung darkness na yun yung life. And for so long, Jesus, He's the light. Nung dumating siya, mga kapatid, He exposed them to the light. Nagkaroon ng spiritual shock sila lahat. Dahil alam nila, anak sila ng Diyos, ang kanilang ama si Abraham, pero hindi nila namalayan, mga kapatid, ng kanilang mga practices ay hindi nakalooban ng Diyos. And this is still the reality in the church kapag hindi tayo mag-ingat, mga kapatid. We are thinking that we are the children of God, pero ang ating mga practices pala, mga kapatid, we need to be exposed in the truth of the Word of God. We need God to expose us. We need the power of the Word of God. We need God to reveal every area. They're shocked. Analahin kami ni Abraham. We are believers. We are churchgoers. God exposed. Jesus exposed them. All of a sudden, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong ibigin ako. You should love me. Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. I proceeded out of God. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Hindi ako napunta sa aking sariling layunin lang.
kundi sa layunin ng Diyos. Pinapa-unawa ng ating Panginoon sa kanila. Next verse. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang ating pananalita sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita? Ngayon mga kapatid, in-stress ng ating Panginoon ang word, ang salita. You are not hearing my word. Why? Because the word is the light. In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. And this time yung word ang nakipag-usap sa kanila. The word revealed in flesh. Ang alam nila mga kapatid, yung word sa Old Testament, hawak-hawak nila sa scroll. They respect the scroll. Kapag binubuksan yung scroll sa temple, lahat sila. Pwede silang tumayo ng ilang oras mga kapatid. Wala nila ng scroll mga kapatid. But this time, ang word naging flesh, naging tao, nakaharap nila. At hindi nila na-recognize. Nagpag-usap na yun sa kanila. Masakit ang pananalita. Just to awaken them. Upang gisingin sila mga kapatid. Next verse. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Ito mga kapatid talaga. Hold on. Parang veil mga kapatid, parang kurtinang inalis na matagas. Gusto nyo matutuhanan ang inyong ama ay Diablo. Masakit yun mga kapatid. Yung bang akala mo, matagal ng panahon, nahing ang iyong katayuan, pero sa totoo hindi pala, tapos pagsabihan ka mga kapatid. Na-imagine yung scenario na ito mga kapatid, they're thinking that they are the seed of Abraham. They are the children of God. Chosen of God. This time, Jesus Christ, hiningan sila mga kapatid isa-isa. Ang sabi niya, kayo'y sa inyong amang Diablo. Ye are of your father, the devil. Why? At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat panunguna. At dahil nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. How come? Mind-blowing. It's either magpakumbaba sila, mag-isip sila, or ang normal reaction, magagalit mga kapatid. Alam niyo ba, pag dalhin sa ating mukha ang katotohanan, dalawa lang ang pwedeng mangyari. It's either magpakumbaba tayo or mag-resist tayo. Pagalitan natin yung taong nagdala ng katotohanan. This is ang nangyari, ganito mga kapatid. At hindi natili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya ay kasinungalingan. Ay nagsasalita siya na saganan kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. You are your father, the devil. Sakit sa kanila yung mga kapatid, no? Masakit pa siguro yung mga kapatid sa kaya subratan na. So, ang nangyari after that, next verse. Ngunit dahil sa sinasabi ko, ang katotohanan ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Doon. Sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? Jesus was very firm. Sino sa inyo makapagsabi ng anong ginawa kong kasalanan? Jesus brought them to challenge mga kapatid. Talagang head on. Sino sa inyo dito makapagsabi na mayroon kayong nakita ng aking ginawa kong kasalanan? Bakit hindi niya ako paniniwalaan? Wala silang masabi. Ang nakita nila sa ating Panginoon, nagpagaling siya. Ang nakita nila sa Panginoon mga kapatid, binuhay ang patan, pinakain ng nagugutom.
para silang masumpat sa ating Panginoon. Nag-enjoy sila sa benefits na ginawa ng Panginoon. But here now, hindi lang benefits ang dala-dala ng ating Panginoon. Gusto ng Panginoon na expose ang tao sa katotohanan. May mga Kristiyano, mga kapatid, na mag-enjoy sa benefits. But Jesus' purpose ay hindi lang benefits, mga kapatid. Gusto ng ating Panginoon na dalhin tayo doon sa source. Gusto ng ating Panginoon ang relationship. Gusto ng ating Panginoon ang lasting result. Oh, hallelujah. I feel the presence of God. Mahal kayo ng ating Panginoon. Mahal ko kayo, mga kapatid. Thank God for the benefits. Thank God for the miracles. Thank God for everything. Thank God for the provision. Thank God for His will. Alam niyo ba, mga kapatid, ang mas gusto ng ating Panginoon ma-expose tayong lahat upang mahalin natin araw-araw ang katotohanan. Paglilingkuran siya, mahalin siya, mga kapatid. Punuin ang ating kaisipan, punuin ang ating puso, mga kapatid. Ang kanyang presensya, ang kanyang salita, hallelujah, ang siyang manahan sa ating puso, sa ating kaisipan, sa ating imagination. Let God fill every corner, every area. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Expose them. Gusto ng ating Panginoon na mag-transition. Mayroong transformation, mga kapatid, na mangyari. 47. I think it's 46. Di ba natin nabasa yung 46? Sino sa inyo? Okay, 47 is okay. Tingnan natin, at ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Masakit na ako. Directly talaga. Suppose ganito ang inyong katayuan. Na ang ating Panginoon mapagmahal siya. But when it comes to exposure, very straight ang ating Panginoon. Naalala niyo isang babae, ipuusap sa ating Panginoon? Sa John 4, sabi niya, mayroong babae kung sino, kung nakikilala mo na ang nakikipag-usap sa iyo, sa kanya hingi ka ng tubig na hindi ka na kukuhawin pa. Sabi ng babae, mga kapatid, paano ka kukuha ng tubig? Wala ka ng pag-igib ng tubig. Sabi ng ating Panginoon, ang tubig na aking ibigay ay in-explain niya, mga kapatid, na hindi literal na tubig. Sinabi natin Panginoon na kung gusto mong tawagin mo, umuwi ka, tawagin mo ang iyong asawa. Sabi ng babae, wala akong asawa. Here comes the time to expose. Sinabi ng Panginoon, tama ang iyong sinabing wala kang asawa. Dahil ang kasama mo ngayon ay hindi mo totoong asawa. Hindi man nag-itimpi ang Panginoon, excuse me, marami ka nang nakasama. At sila ang kasama mo hindi totoo. Mayroon ka ng 6. Hallelujah. Dahil doon, mga kapatid, nawala yung pagkauhaw ng babae. Nakalimutan niyang nauhaw pala siya. Truth, kapag ating mahalin at tanggapin, maraming dala-dala. Alisin ang hiya. Nahiya siya eh. Tanghaling tapat siya, pumunta doon sa well of Jacob. Na hindi, nung kami, siguro makarelate kayo, mga kapatid. Lumaki ako sa bundok, mag-igib kami ng tubig umaga. Sabay-sabay yun. O kaya hapon, pagkatapos ng school, sabay-sabay yun. Ikaw, karikon ba? Sabay-sabay yun. Diba? Umaga, na kung basahin natin John chapter 4, tanghaling tapat. Tanghaling tapat, lumabas yung babae, mga kapatid. 6 hours. 6 hours, 12 o'clock high noon.
Hindi sila pwedeng lumabas. Mga kapatid, sa natural, walang lumalabas ng ganun kasi Middle East yun, napakainit mga kapatid. Yung babae, lumabas sila ng oras dahil ayaw niya may makasama, ayaw may makakita, dahil nahiya siya. Mga kapatid. Thinking na walang tao doon sa balon ni Jacob, and Jesus, he knows it. Inimpay niya doon. That's the story, mga kapatid. Upang i-expose ng Panginoon ang katotohanan. At alam niyo ba, dahil tinanggap ng babae ang katotohanan, sa kanya nireveal ng Panginoon ang definition ng pagsamba. Hear me. Kung open tayong tanggapin at ipamuhay ang katotohanan, mga kapatid, maraming ihayag ang ating Panginoon. Amen. Mga kapatid. Nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya sinabi, hindi bagamang galing ang aming magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo. Talagang nagkagirian na sila. Tama pa na eh. Ikaw ay Samaritano. Ikaw ang mayroong demonyo. Nagagalit na sila, mga kapatid. Next verse. Bakit? Sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo. Kundi pinapupurihan ko ang aking Ama at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Yung discussion nila, mga kapatid. Ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kalwalatian. May isang umahanap at mahatol. Go ahead. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sinuman ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakita magpakailanman ng kamatayan. Whosoever fulfill my word shall never taste death. Dito na naman, nag-react na naman ang mga, reaction nila? Hindi raw. Next verse. Sinasabi ng mga Diyos sa kanya, ngayon nalalaman namin mayroon kang demonyo. Bakit? Namatay si Abraham at ang mga propeta at sinabi mo kung ang sino man ay tutupad ng salita ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. Tayo na si Abraham. At mo sinabi na kung sino mang didinig sa iyo at ang salita ay hindi niya matikman ang kamatayan. Hindi na naunawaan, mga kapatid, pinaparating ng ating Panginoon. They are still living in that darkness, mga kapatid. Next verse. Dakila kapawaga sa aming amang Abraham na namatay at namatay ang mga propeta. Sino ang ipinalagay mo sa iyong sarili? To shorten up, mga kapatid. Are you greater than our father Abraham? Ating pagpatuloy sabi natin, Panginoon, ang inyong amang si Abraham ay nagagalak nang makita ang aking mga arawan. Wala ka pang 50 years old, nakita kay Abraham. Go ahead. I think that's 58. 57, 58. Go straight. Kasi mahabang diskusyon yung mga 57. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Mahirap talaga pagtugmain ang carnal at saka spiritual. Kung sa tahanan, mga kapatid, no, kailangan ang kalooban ng Panginoon. Gusto dalhin ng Panginoon sila in higher frequency in the Spirit. Pero gusto lang manatili sa natural, carnal. Wala ka pang 50 taon, nakita mo na si Abraham. Ang nakikita nila sa ating Panginoon, yung physical, mga kapatid. Yung 33 years old. Sinabi mo, nakita mo, no, hindi nakilala, mga kapatid. Tulungan tayo ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng milagro sa ating paningin. Makikita natin. Hallelujah. Alam niyo ba, kapag buksan niya ang ating Panginoon, marami tayong makikita sa paligid na ginagawa ng ating Panginoon. Instead na magreklamo tayo, magpuri tayo sa Panginoon.
Kasi sa natural, kapag ang gumagana ang natural, ang nakikita natin yung outside. Pero kapag buksan ng Panginoon ang ating spiritual, mas malayo ang ating nakikita, mga kapatid. At ito nangyari sa mga Hudyo, it's just the natural at kanilang nakikita sa Panginoon. Yung 33 years old. Hindi nila nakikita, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan. Hindi nila nakikita, mga kapatid, yung mensahe. Hindi nila na-grasp, mga kapatid. This is what happened. Verse 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinabi ko sa inyo, bago ipinganak si Abraham. Now, maraming nagkamali dito, mga kapatid, kahit matagal na nag-preach. Pero sinasabi, before Abraham was, I am. No, hindi ganun pagkasabi, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, before Abraham was, I am. Malaking kaibahan yung, mga kapatid, na before Abraham was, I am. No, it's not. Hindi yan sinasabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, kung meron kayong King James na kapatid, before Abraham was, I am. Jesus pinned the holy name of God. Nung nakipag-usap ang Diyos kay Moses, na nagtanong si Moses, sabi ni Moses, kung magtanong sila kung ano ay yung pangalan, anong sasabihin ko? Sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa kanila, si ako nga ang nagpadala sa iyo. I am that I am. This time, Jesus took the old ancient name. Hindi niyo ako naunawaan, hindi niyo ako dinidinig. This time, I will say, ilan sa inyo, by the way, mga kapatid, iniiwas nilang banggitin ito. Yung pangalan ito. Ayaw lang banggitin. Iniiwasan nila, mga kapatid. Kaya mayroong Adonai. Kapag nakita nila ang word na Yahweh or I am, kapag nakita nila sa kanilang scroll, pag binabasa, hindi nila binabasa, sasabihin nilang Adonai. Sasabihin ng mga tao, kapag marinig nila yung word na Adonai, it's a substitution, Lord. Kasi hindi na sinasabi ang original name of God, fearing that they can use the name of God in vain. So kapag nakita ng Bible reader, mga kapatid, scroll reader, kapag nakita nila ang holy name of God, ang kanyang sasabihin, Adonai. Sabihin ng mga tao, Hashem. Ibig sabihin, the name. They know the God, but they will not speak the name. Natatakot sila. For hundreds of years. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, walang makapagsabi ng tamang pronunciation ng tetragrammaton ng name of God. For fear. This time, si Jesus Christ, sabi niya, before Abraham was, I am. Nung kami makarinig yung ancient name, he pinned it to himself. Anong reaction ng mga Hudyo? Matagal. Iniiwasan lang yung pag-ibig ng pangalan na yan. Ngayon, you pinned it to yourself. This is the reaction ng mga Hudyo. Sila nga'y nagsidampot ng mga bato. Why? Saan lang blasphemy na? Upang ihagi sa kanya, datapot nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Hindi pa panahon. Pag hindi pa panahon, pwede pa tayong magtago. Hindi pa tamang panahon. So wag lang tayo muna magmadali. Ano? Jesus, nagtago din siya. But the truth is, nireveal ng Panginoon ang katotohanan sa kanila. Jesus exposed them to the truth. Before Abraham was, I am. Alam nila, mga kapatid, ang ibig sabihin ng Panginoon. Siya yung Christ, siya yung Messiah, siya yung Diyos na nahayag sa laman, mga kapatid. But they cannot accept it. Kaya gusto niyang patayin.
You know the story, na kapatid. Talagang namatay ang ating Panginoon in the flesh. Dahil yun ang kabayaran ng ating kasalanan. Oh, hallelujah. 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 Thank God for the truth. Kumain tayong lahat mga kapatid. I pray to the Lord. Iba-iba ang degree ng i-reveal ng ating Panginoon right here, right now. Exposed to the light. Dahil ang tendency mga kapatid ang tao kapag mayroon pang natago sa Panginoon, magtago siya. Remember Adam and Eve nung nagkasala sa Panginoon? Hinahatag. Where art thou, O man? Saan ka, O tao? Sabi ng Bible, they are hiding in the tree of the garden. Nagtago sila doon sa mga puno, mga kapatid. Why are you hiding? Oh, we are naked. Who told you that you are naked? So, ang tendency mga kapatid ng isang tao, kapag may struggle, nagtatago siya in the spirit. So, marami mga kapatid na naglingkod sa Panginoon, hindi pa ganong sold out when it comes to worship sa Panginoon. They are afraid to give it all. Pero kung darating ang katotohanan ng ating Panginoon, na-expose mga kapatid sa liwanag ng ating Panginoon, you will come to an open field. God, here I am. You just expose yourself. God, hindi ako magtago, Panginoon. Maybe I'm hiding for so long at hindi yun nakakatulong sa ating Panginoon. Here I am, Lord. I'm exposing myself. Mula sa aking ulo hanggang sa aking talampakan. Right now, let's just come to God in the same spirit. Na-expose ng Panginoon lahat ang ating kaisipan, ating puso, mga kapatid. Lahat ng ating motives. Lahat po, mga kapatid, ng detalye. God will expose, mga kapatid. He will bring us into His marvelous light. Marvelous light. Kung tayo nakatayo ngayon, mga kapatid, let me pray for all of us. Ama, nakita mo, Diyos, ang aming mga detalye pang araw-araw. Nothing is covered. Everything, oh God, we are open book in Christ. We will know the truth shall make us free. Yan aming layunin ng Panginoon araw-araw na mamuhay kaming totoong malaya. No fear in our hearts. No fear of tomorrow. Even sa aming panahon, Panginoon, we just simply put our trust in you. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I pray for the whole church, oh God, that you will expose us in the light of your word. You will expose every father, every mother, every young people, every kid, oh God. At aming mahalin ang katotohanan. We will expose ourselves. We will choose to be exposed, oh God. Sa unang Panginoon, siguro masakit sa aming laman, Panginoon. Our flesh will react. Our carnal will react, oh God. But help us, Lord. Help us to submit. Help us to obey. That we will put this self in subjection. Hallelujah. Hallelujah. Dahil hindi nagapagmana ng iyong kaharian, Panginoon, ang laman. It's only the Spirit who will be the heir for eternal salvation. Kung paano si Ismael, Panginoon, pinalayas at hindi siyang nagapagmana.
which represents the flesh, and Isaac represents the spiritual heir. We pray right now for spiritual to rule and to dominate in our lives. Hindi aming sariling decision lamang, hindi aming sariling kagustuhan. Let the Son of Promise, let that spiritual man inside of us, in Jesus' name, in Jesus' name. Help us, Lord. Help us, Lord. Tayong lahat ay manalangin, mga kapatid, while you're standing. Come on, pray to the Lord. Ask God to expose everything. God, reveal everything. God, hallelujah. Deal with our hearts, oh God. Let the truth bring transformation. Every habit, oh God, that is not according to your word, expose in the light, oh God. Expose everything in the light. When you know the truth shall make you free. He shall make you free. Free indeed, free indeed.
nothing, God, withholding nothing, God. In Jesus' name, in Jesus' name. We surrender all to you, God. We surrender all to you, God. We surrender all to you, God. Praise God. Praise the name of the Lord Jesus. Praise the name of the Lord Jesus. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I pray for this truth, O Lord, that follow us. Sa aming workplace, sa aming pamilya, Panginoon. Let this truth transform every believer. Come on, begin to declare it in your life, in your family. Come on, begin to declare it. Go ahead, hallelujah. In the name of Jesus, you can feel it. You can feel the vibration of the Spirit right now. Hallelujah. Jesus is doing right now. Come on, in this world filled with compromise, the people of God should remain in truth. The people of God should stand and live in the truth. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Come on, that's what you are, the people of God. You are the chosen generation, the royal priesthood, a peculiar people. That you should show forth the praises of Him who has called you from darkness into His marvelous light. God, we need you, Lord, especially in our times, Lord Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, let this truth be made manifest. Let the truth be made flesh in our lives, oh God. Hallelujah. Let this truth, hallelujah, hindi lamang sa isipan, ang katotohanan ay bababa sa aming mga puso, Panginoon. Let it not remain in our minds. Let it sink down to our hearts. Let it be put to practice, oh God. Let this truth be made flesh, oh God. Every family, bawat pamilya, Panginoon, ay manahan sa katiwasayan at kapayapaan kung aming mahalin ang katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Every problem will be solved when we love the truth. Hallelujah. When we hear the truth, oh Lord. When we allow the truth to reign and to have dominion, to have its way, oh God, in every area. The truth shall make us free. The truth shall make us free. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy.
Panginoon. And you are worthy, God, to receive as we offer ourselves, Panginoon, sa iyong kaharian, sa iyong mga kamay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. The greatest offering that we can give to you, God, is ourselves, Father. Hallelujah. Receive our offering, God. Receive these lives that we are giving to you, Lord. Continue to guide us and lead us, Lord. At patuloy kang gumawa sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi lingid sa amin, Panginoon, na isang araw mo lang ginawa ang buong mundo, Panginoon. But until right now, right here, Panginoon, Lord, you are still working in our lives, Jesus. Hallelujah. Going into progressive perfection, Panginoon. Going into improvement, oh God, growth, Panginoon, into maturity, according sa iyong mga salita, Ama. Salamat, Panginoon, na patuloy mong hinuhubog ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, oh God, na patuloy mo, oh God, Jesus, na sineshape ang aming mga buhay ayon sa iyong mga salita, Panginoon, at huwag kang mapagod, Panginoon, oh God, Jesus, na i-shape ang aming mga buhay ayon sa iyong salita, Panginoon. Let your glory, oh God, be seen in our lives, Father. Thank you for your presence that we have felt this morning, Panginoon. Thank you for the word that we have heard, oh God. Thank you for using the man of God, Jesus, your servant, Panginoon, in our midst, oh God, to enlighten our spiritual understanding, Panginoon, that we will be deepened, Panginoon, magdideepen ang bawat isa sa amin sa iyong mga salita, Ama. Pinupuri ka namin, oh God, pinapasalamatan sa iyong kabutihan. Pinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat